Habagat is picking up, pero excited na ako gamitin to. My little 95cm Salbrimar spear gun. Almost 6 years ko na din hindi nagamit to. Nasira kasi yung unang trigger mechanism nito dahil gawa sa plastic at buti na lang nagawa ng paraan at pinalitan ng stainless ni Jason Abrad, one of the best spear gun maker ng South Cebu. Mahaba lang to ng konti sa fins ko pero tingnan natin kung ano makukuha nito. Welcome back to my channel guys at welcome din sa panibagong episode. Sa mga bago pa sa channel ko, please subscribe para palagi kayo updated sa mga bagong videos na ating ilalabas. Nakakapanibago nung pag-load ko pa lang ng rubbers. Nasanay kasi tayo sa mahabang spear gun na 130cm. For almost about 6 years na hindi natin nagamit to, this is the first time na makahuli tayo ng isda gamit nito. At of course, dinala natin dito sa ating favorite spot. May nakita tayo mga ilang bigay trevally dyan sa baba at may GT pa dun sa unahan kaya padahan-dahan tayo mag-glide pababa para hindi tayo mahalata. Naka-focus na sana ako dito sa isang GT, nasa 3 to 4 kilos din. Plano ko na sana mag-fish call pero biglang may papalapit na dalawang big eye trevally. Same size kaya eto nang kinuha ko. Matagal ko nang hindi nagamit yung spear gun na to pero look at that shot, still deadly accurate. Napanalunan ko pala yung spear gun na to guys way back 2015. That was my first spearfishing competition na sinalihan ko sa tabi na Zamboanga. Pinalad naman tayo kahit hindi natin kabisado yung spot at nakuha natin yung top prize at eto yun. Shot on our favorite spot guys at 23 meters deep. Headshot. Ang ganda ng tama. At habang nasa ibabaw tayo nagpapahinga para sa next dive, may dumaan na school of rainbow runner kaya kumuha ko ng isa. Same sizes lang din naman lahat kaya hindi na ako bumili. Kinuha ko na yung pinakamalapit. Ang saya-saya ko guys kapag nakahuli tayo. Nakakamiss din kasi sa liit ng spear gun na to, nakakaland pa rin tayo ng good size na mga isda. On this dive, sinubukan natin bumaba sa spot kung saan tayo madalas nakakahuli ng mga red snapper. And this is our third fish of the day. Pagkalapag natin guys, may nakita agad akong mga ilang big eye trevally dun sa baba ng cracks. Pero pagtingin ko dito sa unahan, may isang white tongue trevally kaya eto na kinuha ko. Shoutout nga pala kay Sir Christopher Bell, Leo Salvatera, Chad Summers, Nicole Paig at kay Sir Marnie Itom. Maraming salamat po. Sa dive na to, pinilagyan natin yung favorite spot. Nagbabaka sakaling andito pa rin yung mga big eye trevallies. Along the way, ang daming mga parrotfish. Malayo pa lang,
Tanaw na natin yung mga Big Eye Trivalis or Jackfish. Pero this time, nasa malaking school sila guys. Hindi tayo kukuha ng mga ganito, kaya baba na lang tayo at manood na lang. Kung pansin nyo, medyo iilan lang yung lumapit na mga big eye sa atin guys. Hindi pala clear sa video na may malaking school sa baba, kaya hindi talaga ako tumira kahit gaano pa sila kalapit. Pumunta sa malalim na part yung malaking school ng Big Eye Trivalis guys, kaya sumunod din sila. At tayo, let's go back to the surface. Nakatatlong isda din tayo sa dive na to at goods na to guys. Ang saya-saya ko kasi nakahuli pa rin tayo kahit papano. This is enough, let's go home. Pagkatapos ng ilang araw, balik ulit tayo sa dagat at still, gamit natin yung maliit na spear gun. It's 3:05 PM, quick dive lang to guys. Set lang muna natin sa free dive and it's good to go. Pang iniintay natin. Let's get ready into action agad. At of course, dito tayo diretso sa ating favorite spot. And this is our first fish of the day. At this moment, may nakita tayong mga ilang Big Eye Trivalis or Jackfish na nagkukumpulan dyan sa unahan. Ayan sila. Babala muna tayo at i-check natin kung andun yung big school. Since wala naman at may papalapit sa atin, kuha tayo ng isang malaki. Unang isda natin sa dive na to, isang malaking Big Eye Trevally at ang aga pa guys. Look at that, it's still 3:24. Since andito lang din yung mga isda, di na tayo lalayo pa. Sa dive na to, dito pa rin tayo bumaba sa ating favorite spot and this is our second fish of the day. Ilang saglit lang, may lumapit sa atin ng mga iilang Big Eye Trivalis. Maliit to compared dun sa unang huli natin pero good size na din kaya let's take this. Sa dive na to, umabante tayo ng konti, mga few meters away lang sa ating favorite spot kasi may nakita akong mga ilang Big Eye Trivalis dito. Bumaba sila dito sa ilalim ng crack kaya sinundan natin. Akala ko iilan lang, yun pala may malaking school sa baba kaya pass tayo dyan. And let's go back to the surface. Sa dive na to, bumalik tayo sa ating favorite spot guys kasi may nakita akong mga ilang Big Eye Trivalis habang nasa ibabaw tayo. Yun pala, pagdating natin dito, ang dami pala nila. Baba na lang tayo ng konti at panoorin na lang sila.
Pagkatapos ng ilang minuto, on this dive, binalikan natin yung ating favorite spot, hoping na wala na yung malaking school ng mga trivalis. May ilan nga lang ang natira guys, pero may nakita akong 3 red snapper dun sa baba at yun ang target natin. Kaya dahan-dahan tayo mag-glide para hindi tayo mahalata. Pag ganitong mga sitwasyon guys, huwag nyo silang didiretsuhin or habulin para hindi matakot. Mga curious na isdayan sila. Antayin na lang na sila yung lalapit sa atin. Pumunta sila sa unahan guys, kaya bumaba ako ng konti to close the gap. Nag-take cover ako dito sa bato at nag-scratch, and here they are. O diba, effective? Maliit lang yung pana natin guys, kaya apply tayo ng skills. Took the shot and it's a stoned one. Red snapper, stone shot guys. Our third fish of the day guys, isang red snapper. It is still 3:41. Nakatatlong isda na agad tayo within just a short period of time. Swerte natin. Nakadalawang big eye trevally tayo guys at isang red snapper. Goods na to, and let's go home. Eto na yung snapper na nahuli natin. Naprito na. Hindi ako lang nagluto. Pero ako yung gagawa yung sweet and sour tayo, kaya may tomato sa oke. Tomato sauce guys. Ito yung masangkap. Yan. Gagawa tayo ng sweet and sour sauce para sa ating red snapper. At eto yung mga gagawin natin guys. Gigisa natin yung mga sangkap para lalabas talaga yung sarap. Pagkatapos magisa yung mga sangkap guys, tsaka natin lalagyan ng tomato sa oke or tomato sauce. Ito talaga yung nagpapasarap sa ating sweet and sour guys. Isang secret sauce natin gawa sa tinunaw na ice galing sa Antarctica. Maglagay din tayo ng mga green leaves dyan guys para man lang magmukhang masarap. De, joke lang. Masarap magluto yung mga spiros, diba? At ilagay natin to sa ating ginawang sauce para manood talaga yung lasa hanggang sa buto. Ilagay natin yan sa ating mahiwagang lagayan at paliguan pa ng sauce. Mas lalong sasarap pa yan guys pag may pineapple chunks. At ilagay natin yung green leaves para ano nga, magmukhang masarap. Well, masarap talaga yan guys. Yeah! And that's it for this episode guys. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan. See you soon in my next episode. Stay tuned for more videos. Stay safe. God bless. And Happy New Year guys. 2024. Let's do this. Cheers.